Kumukutip-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. It's that time of the year once again where Christmas songs fill the air and church bells ring, signaling that simbang gabi is about to begin. At habang naglalakad ka papuntang simbahan, nakikita mo na naman ang mga naggagandahang Christmas lights na mga kapitbahay mo, na tila ba may pa-contest sila. But beyond the colorful paroles and endless feasts, Christmas is centered on spending time with one another and preparing for the true essence of the celebration, and that is the birth of Jesus. So for this episode, I chose to feature A Christmas Carol, a novel written by Charles Dickens, where its story reminds us of humility, kindness, and believing that anyone can change, values that are central to Christian teachings. The main character of the story is Ebenezer Scrooge, at base sa nangyayari ngayon sa ating bansa, parang ang daming katulad niya. How did Charles Dickens make the story of Scrooge inspire people to be kinder or more generous today? At ano bang mga leksyon ang matututunan natin sa istoryang ito? Find out only here on Ang Sarap Pala Magbasa with your host, Tessa Saavedra, and welcome to my Christmas special. If you haven't already, please don't forget to comment, like, subscribe, and hit the bell icon so that you always be updated on my latest book reviews. And if you're listening over at Spotify, please follow my show, Ang Sarap Pala Magbasa, and help me build a community of bookworms. As mentioned, this is my Christmas special, so naisip ko na talakayan ang isa sa mga classic Christmas stories. It may not be as fun and exciting as other Christmas stories, pero dahil nga sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa, and as part of my own effort to not let the issue die down, sa tingin ko nararapat lang na ito ang i-feature ko for today's episode. Bakit? Malalaman natin mamaya. How about you? Ano yung favorite mong Christmas story? Comment down below. So to start the show, let's tell something about the author. Charles Dickens was born in Portsmouth, England, but by the age of 10, he had moved with his family to Kent and later to London. His father was arrested and sent to a debtor's prison for spending beyond his means, marking a shift in Dickens' life from a carefree childhood to one filled with uncertainty. So, ang naging hugot daw ni Charles Dickens sa pagsulat niya ng mga istorya, ng mga novels niya, ay yung sudden shift na nangyari dun sa buhay niya nung nakulong yung kanyang ama. Dickens began to develop ideas about social injustice and the need for reform in pre-Victorian Britain. These themes would later become a staple of his own literary canon. Dickens preferred to write his chapters as they were needed, rather than completing the entire work in advance. This approach contributed to his success as it allowed his prose to naturally fit the format of monthly installments. In modern times, para siyang TV series. Instead of inserting breaks arbitrarily to meet page counts, Dickens could deliberately leave readers eager for the next chapter, creating what we now call a literary cliffhanger. So for our trivia, A Christmas Carol was published in 1843, just 6 years after Queen Victoria ascended the throne. At that time, many felt that the moral fiber of society was eroding due to a decline in Christian values. Sa panahon kasi ng Victorian era, mabilis ang pag-unlad ng mga pabrika at industriya dahil sa industrialization. Maraming tao ang yumaman, ngunit kasabay naman nito ang paglaganap ng kasakiman. Mas pinapahalagan kasi ng mga ilang mayayaman ang kita at tubo kaysa sa kapakanan ng mga manggagawa. Marami ang pinilit magtrabaho ng mahabang oras sa mababang sahod, kabilang mga kababaihan at bata. Dahil sa labis na paghahangad ng pera, naisantabi ang pagpapahalagang Kristiyano tulad ng malasakit, awa at pagtulong sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit ipinakita ni Charles Dickens sa Christmas Carol na ang kasakiman tulad ng kay Scrooge ay nagdudulot ng kalungkutan, pagkakahiwalay, habang ang kabutihan at pagpabahagi ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. So para sa ating synopsis, so the story centers on Ebenezer Scrooge, a wealthy but miserly curmudgeon
And it is clear that Dickens attributes his harsh disposition to his lack of compassion and secular outlook. Sa bisperas daw ng Pasko, si Scrooge daw ay binisita ng 3 multo. Hindi na makalaya. Hindi yun. So, ang unang multo daw na nagpakita kay Scrooge ay yung Ghost of Christmas Past. Ito ay nagpakita sa kanya ng mga alaala ng kanyang malungkot na pagkabata at nawalang pag-ibig. Pangalawa, ang kaluluwa naman na nagpakita sa kanya ay si Ghost of Christmas Present. At ibinunyag naman ito sa kanya ang paghihirap at kagalakan ng iba, kabilang ng pamilya Cratchit. At ang huling kaluluwa naman na nagpakita sa kanya ay si Ghost of Christmas Yet to Come, na binabalaan siya ng isang madilim na hinaharap kung hindi siya magbabago. So these visits lead to Scrooge's transformation. By Christmas morning, he becomes generous, compassionate, and joyful, embodying the message that people can change when they confront the consequences of their actions. So, para ho dun sa mga nakabasa nitong librong ito, ano kaya yung mga naging realization ni Scrooge? Ano po? Ano sa tingin niyo yung pinakatumatak sa kanya na para talagang magbago siya, mag-transform siya from mula sa kanyang pagiging kuripot at pagiging sakim ay talagang nagpabago sa kanya to be good to others? So, comment down below. So, para sa akin, ang favorite character ko ay walang iba kundi si Ebenezer Scrooge. Kasi si Scrooge ay isang perfect example ng isang bida kontra bida. Scrooge's transformation remains relevant in modern society, particularly in the Philippine context, where strong family ties, bayanihan, and compassion for others are deeply valued. Just like Scrooge, many people today can become consumed by work, financial success, or personal gain, sometimes at the expense of empathy. Dickens' message serves as a reminder that individual actions affect the wider community. In a country where poverty and inequality still exist, Scrooge's redemption emphasizes the importance of sharing one's blessings, supporting those in need, and living out the Filipino value of caring for others not only during Christmas but throughout the year. So, di ba nga po, dahil po sa nangyayari ngayon na korupsyon sa ating bansa, yung mga magulang ng mga nepo babies na yan na nagnakaw sa ating bayan, hindi nila na-realize siguro na yung individual actions nila for themselves, yung pagpapayaman nila sa sarili nila, is actually affecting a wider community. Parang in the long run, yun yung magiging effect niya. Kasi tingnan mo, dahil nga sa kinulimbat nila yung pera, ang daming naghihirap ngayon, and yung kahit yung mga anak nila na siguro wala namang ginawa, nadadamay tuloy sila ngayon. Sinasalo nila yung galit ng taong bayan kasi nakikita na sila yung naggagastos ng pera na dapat na mas napunta sa mga projects na nagpa-improve ng ating transportation at kahit na mga health sector sana natin, diba? So for the story time, this novel already had so many movie adaptations. In fact, back in 2009, I chose to see this movie over New Moon, yung sa Twilight Saga. Kasi naisip ko, I think mas okay na ito na lang yung panoorin namin kasi it's Christmas themed eh. So, mas bagay, di ba? Pero, nung time na yun, nagsisi ako, naalala ko kasi hindi pala siya ganun ka-exciting or fun. Growing up kasi, mas nasanay ako dun sa mga pelikula na Home Alone, yung punong-puno ng komedya, at mas makulay. So, hindi siguro ako sanay. Pero, going back, I think, like I said, importante na balik-balikan natin yung ganitong mga story so that we could understand or better understand the true meaning of Christmas. It's not just colorful lights and gifts. It's about giving and loving one another. Also, in modern times, siguro, kung meron man siguro tayong pwedeng ihambing sa naging transformation ni Scrooge, ayan ay walang iba kundi si Father Flavie Villanueva. He is the modern-day Scrooge, not because he began as a cold and greedy man, but because he embodies what Scrooge became after his transformation. For those of you who don't know, Father Flavie Villanueva was a former drug addict. And when he recovered, naging advocacy niya yung tumulong sa kapwa. And one of the lines in the story or in the novel is, "Mankind was my business." So Villanueva's life show that this line is not just a literary wisdom, but a real moral responsibility in modern society. And up next, usually,
namimili ako ng mga words na gusto kong gawing word of the day for each episode. Pero for this particular novel, mas bagay yung proverb na you reap what you sow. So what it means is our actions shape our fate, and by choosing goodness over selfishness, we can change the outcome of our lives. So although this proverb wasn't exactly used in the novel, like ito yung may talagang clear theme ng Christmas Carol. At the beginning kasi of the story, Scrooge sows greed, cruelty, and indifference, and as a result, he reaps loneliness, fear, and misery. On the other hand, when Scrooge begins to sow kindness, generosity, and compassion, he reaps joy, human connection, and redemption. His transformed behavior leads to a happier life, not only for himself, but also for those around him. So what I liked about the book, aside from the Christmas atmosphere, Charles Dickens did a good job at making the theme of the story centered around meaningful lessons about humility, kindness, and generosity. He was able to balance warmth and sorrow, making readers feel sympathy, hope, and joy by the end. What I didn't like about the book, dahil nga siguro masanay ako sa mga istorya patungkol sa Pasko na mas lighter o yung punong-puno ng komedya, ika nga yung commercialized version ng Christmas, I found it boring. Even the movie adaptation felt like it. Also, over-moralistic yung kanyang tone, so the lesson is too direct or preachy, leaving little room for interpretation. For that, I would rate the book 5 stars. For a one-of-a-kind book that retails for 179 pesos, it's definitely a steal. A Christmas Carol made a significant impact during the Victorian era because it reminded people of the importance of Christian values. Since Christmas is a season centered on giving, Dickens emphasized that the wealthy should have a moral responsibility to share their blessings with those in need. Through Scrooge's transformation, the novel encourages readers to remain true to their morals, showing that generosity, compassion, and empathy are essential not only during the holidays but throughout one's life. So kay Dickens, naniniwala siya na hindi talaga kasalanan ng mga mahihirap kung bakit sila naging mahirap. Karamihan sa kanila hindi nila ginusto na nandun sila sa sitwasyon na yon. So, para dun sa mga mas nakakaluwag, dapat daw mas maging generous sila dun sa mga taong nangangailangan, dun sa mga hirap sa buhay o kapas sa buhay, para po maibsan yung hirap na nararamdaman nila. Diba? Hindi mo naman sila, you're not necessarily teaching them to be lazy, diba? Pero sometimes malaking bagay talaga yung nabibigyan mo yung mga mahihirap o yung mga nangangailangan kasi kumbaga you're giving hope to them Diba? Nagbibigay ka ng pag-asa sa kanila. Hindi ka sakim, hindi yung sarili mo lang palagi yung iniisip mo. So due to what's happening in our country now, I think masarap balikan yung mga ganitong klaseng pelikula or istorya kasi the story basically teaches us na hindi tayo dapat maging sakim sa ating kapwa. Ika nga ni Miss Jessica Soho, sa mga naranasan nating hirap, pagod at perwisyo, at sa mga narinig nating kwento tungkol sa katakot-takot na pangungurakot nitong nagdaang mga araw, the depth of corruption has become so overwhelming. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. kasakiman ang naging dahilan kung bakit naging ganito ang ating bayan. Kasakiman din ang dahilan kung bakit yung mga kontraktor or politiko ay nagnanakaw ng buwis ng bayan na dapat mas na-allocate sana sa mga importanteng bagay. Kasi mas pinili nilang paglingkuran ng kanilang sarili kesa ang ating bayan. Gawa ng Pasko naman ngayon, bakit di natin bigyan ng magandang regalo ang ating bansa? Mas deserve natin ng matitinong leader na walang ibang iisipin kundi ang kapakanan ng ating bayan. Lahat ng yan magiging posible lang kung boboto tayo ng tama. And that for me is the best gift we can give ourselves in our country in 2028. Ang sarap pala magbasa dahil ang istorya ang nagpapaalala sa atin ng diwa ng Pasko. Ang sarap pala magbasa dahil ating natututunan na ang pagmamalasakit sa kapwa ay humahantong sa pagkakaisa, kagalakan at mas makataong lipunan. Ang sarap pala magbasa dahil gaano man kabigat ang ating mga kasalanan,
Ito ay nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para magbago para sa ikabubuti. And that concludes today's episode. Once again, if you haven't already, please don't forget to comment, like, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss out on my latest book review. And if you're listening over at Spotify, please follow my show Ang Sarap Pala Magbasa, and together, let's build a community of bookworms. Once again, this is Ang Sarap Pala Magbasa with your host, Tessa Saavedra. Wherever in the world, good morning, good afternoon, good evening. Thank you so much for listening. Merry Christmas!